meron silang, ito medyo kailangan harapin ng Pilipinas, capacity to investigate. Kumbaga tried and tested na yung kanilang sistema. Kunyari, may papasok na papel, they number it, and they file it, naka-digitize ka agad. Sa Pilipinas, mukhang mangangapa pa lang tayo. Una, medyo atrasado tayo sa ating investigation system, lalong-lalo na sa forensics investigation. Imagine, the killings happened 4, 5 years ago. Kaya medyo mabigat yung investigation dyan, ha? Kaya yung investigation doon sa ICC, medyo may tiwala kami. And lastly, yung time element talaga eh. And the trust of the people, over the victims rather, nandoon sa ICC eh. Ang ICC nakauna na, 8 years na, at sa bahagi ng mga biktima, patuloy kaming nagko-cooperate sa kanila dahil nakikita namin, hindi nila kumbaga binabanggal yung investigation, hindi nila binabaliwala ang bawat isang piraso ng ebidensya. They will pursue the evidence as it is. And then siguro, kanina nire-raise mo na yung tungkol dun sa politics. May ganun kaming parang appreciation that the ICC would be somewhat insulated from Philippine politics, lalo na papasok yung 2025 elections. Hindi ito magkakagulo yan, magkakarambulan, magkakalimutan. Kapag by May, nag-iimbestiga tungkol sa ICC laban sa isang kandidato ng pagka-mayor sa isang probinsya sa isang city sa Mindanao, di mapopolitika yan. Kung sa ICC, in a sense, hindi nila pakikialaman yan or hindi sila maapektuhan yan. Kaya medyo talagang lamang para sa amin ang ICC. So far, Attorney Chrissy, ano ba yung status ng mga isinang pangreklamo dyan sa ICC? Investigation pa rin. Inaasahan namin kapag yung investigation, ang question, who is most responsible, inaasahan sana namin, madetermine na nila. Yun nga, umamin na si Duterte. Sabi niya, ako ang may kasalanan niya. O di, baga tingin namin, dapat ang ICC. Maniwala na kayo dyan. Pero yung isang level, sabi namin, nag-open ng witness appeals. So ngayon, may website na pwede kang puntahan, tapos kung feeling mo may information ka tungkol sa war on drugs, pwede kang pumunta online, appeals.icc-int.com .com. Pwede kang magbigay ng contact information at do you have information about the ICC process, ganyan, or the ICC investigation in the Philippines? Yes, babalikan ka ng ICC at tatanungin pa, or posibleng i-qualify ka na as a witness for trial. Kaya feeling ko na amoy-amoy namin na, medyo patapos na to. Kasi technically, yung paghanap ng witness ay sa case building na talagang one step na lang ay magta-trial na. Ayun, napaka-significant na sila, Attorney Chrissy, no? Na mga very strong indicators na malapit na mag-trial. Kasi yung mga nagtatanong dito sa live episode natin, what's taking the ICC too long? Siguro i-contextualize natin yung bilis o bagal. Kasi sa pagkakaalam ko, mabilis na nga yung pace na ginagawa ng ICC, no? Compared to previous communications that they handled. Tama ba? Yung Palestine, 2013 pa yung investigation nila. Medyo matagal. And even it goes back, way back nung mga nangyaring insidente sa Gaza. Rohingya, yung dun sa ni-raise ng Bangladesh. Well, it's a mix of jurisdictional issues. May jurisdiction ba dyan yung ICC? Kasi may ibang bansa na hindi nga miyembro. May mix din ng nagyayaring insidente sa loob ng bansa na parang bumalik ulit sa kapangyarihan yung kinakasuhan, yung mga ganon. Pero sa Pilipinas, mukhang mas malamang sa malamang tuloy-tuloy to. At sa paninimbang ko, ang Pilipinas ay one of the priority situations dahil nababanggit lagi nung prosecutor sa kanyang mga speeches, no? We're doing investigations in Venezuela, in the Philippines.
Kaya, kumbaga, pag laging pag banggit-banggit mo, ibig sabihin, ano mo yan, priority mo yan. Eto may mga nagtatanong, paano raw kung makamatayan nung magiging akusado? Kasi at this stage, technically, wala pa pong akusado dyan sa crimes against humanity kaugnay sa drug war. Pero kung sakaling magkaroon na ng akusado, kunwari si Duterte, tapos makamatayan, what will happen? Well, katulad ng ano pa mang criminal investigation or case, kapag namatay ang akusado, tapos ang liability ng tao. Kasi yun yung, dito ko pa masasabi na parang guilt is personal o kaya yung criminal liability is personal. Wala nang magpupursue na case against him or her. Kaya lang sa sitwasyon ng Pilipinas, may iba pang pwedeng maging akusado. Hindi naman matitigil yung investigation or yung kaso sa Pilipinas kung mamatay si Duterte. Kung lahat sila na iniimbestigahan mamamatay, yun. Pero take note na meron pang 5 ibang pangalan na na-float na posibleng suspect dito sa ICC. Bato de la Rosa, Kasi Oscar Albayalde, si Eleazar Mata, si Romeo Karamat, at saka si Edilberto Leonardo. Kasi I think importante rin sa mga kaanak ng mga biktima na magkaroon ng isang closure, no? Bukod sa mapapanagot yung mga may kagagawa nito, maiput on record na ito yung kasalanan na nagawa at ito yung mga may pakana. Di ba? Actually, kahit mamatay si Duterte, hindi mawawala yan sa record. Bakit may kasalanan si Bato? Kasi ganito, ganyan. Kumbaga, in the course of trial, his name will always be mentioned. His legacy will be that of death and destruction. Kasi walang ibang, kumbaga, kadikit na pangalan ang DDS, walang ibang kadikit na ang war on drugs, kundi yung sa kanya. And even if he dies, his name will always be the context of what happened in the Philippines.